Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Mga puso at isipan upang maunawaan po namin hindi lamang ang mga aralin, kundi ang mga katotohanang magpalago po sa aming pananampalataya at pagkatao. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, tiyaga upang magamit po namin ang aming natutunan sa paglilingkod sa inyo, sa aming kapwa o pagpalain po ninyo ang aming mga kapatiran na siyang makikinig sa oras na ito upang maging makabuluhan, Panginoon, at puno ng biyaya ang oras na ito sa mga salita na aming mapapakinggan. At tinihiling po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa oras na ito. Lamang ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas. Kalagitnaan po namin sa aming pag-aaral sa oras na ito. Holy Spirit, samahan mo po kami. Ikaw ang manguna sa amin. At sa iyo pa lamang, O Diyos, ang kadakilaan at pasasalamat. Ito po kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay po ng bawat isa, Lord God. At magsisimula na po tayo at ang atin pong lesson 1. Ayan, excited na po ba ang lahat sa pag-aaral po natin? Amen. Ang atin pong buhay ay narito upang tayo po ay mag-aral. At may apply po natin ito sa ating mga buhay. So ang pag-aaralan natin ay ang kaligtasan at ang bagong buhay kay Kristo. So ang layunin po natin ngayon sa oras na ito, sa pag-aaralan natin ay maunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at bagong pagkatao. Ito ang magsasalita. But hindi ko po kayo pipilitin, no, kung hindi po kayo ang inyong kalagayan. Alam po yan ng Panginoon, hindi po kayo makakatago sa ating Panginoon. Kung kunwari ay busy, pero kaya naman. No, mga kapatid, konsensyahin ko pa kayo. Amen, purihin po ang ating Panginoon. Ito na matatagpuan po, second lesson natin ito, matatagpuan sa 1 John chapter 5, verses 11 to 13. Tayo po ay ihanda natin ang ating puso't isipan upang tanggapin ang salita ng Panginoon. Dahil ako rin po, mga kapatid, ay nagsisikap na tayong lahat ay matuto, no? So, ang aking kamay ay nasakit din sa pagsusulat. Kaya, ito. Tayo na po ay dadako sa salita ng Panginoon na atin pong pagbubulay-bulayan na matatagpuan sa Mateo chapter 6, verses 9 to 13. At ang pamagat po ay ang kapangyarihan ng panalangin. Sabi po, salamat po mga kapatid at dadako na po tayo sa ating gawain po sa oras na ito na pinamagatan po natin itong lesson 4, ang salita ng Diyos bilang gabay ng buhay. So sabi po sa awit 119 verse 105, paglago ng ating espiritual na pananampalataya. Dadako na po tayo sa lesson 8, ang pagtatapat ng kasalanan at pagpapatawad. So matatagpuan sa 1 John chapter 1 verse 9, din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Dadako na po tayo sa salita ng Panginoon na atin pong lesson 2 ngayon, mga kapatid. Patungkol po ito sa pagbabago ng isipan. Matatagpuan sa Roma chapter 12 verse 2.
ay at sa iyong paglilingkod. Dadako na po tayo mga kapatid sa atin pong pag-uusapan sa oras na ito na ang pag-ibig at pagpapakumbaba na matatagpuan sa Filipos chapter 2 verses 3 to 4. Ng loob kayo sa isa't isa, maging mahabagin at mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, ang pagpapatawad, mga kapatid, ay hindi lamang asal, kundi kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa mga tumanggap ng kanyang biyaya. Ito ay pagpapalago ng ibang mananampalataya. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo naman sa mga taong mapagkakatiwalaan na magiging sapat na guro sa iba. Sa Efeso chapter 4 verse 3, sabi po dito, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. So ang title po natin ngayon, pagtataguyod ng pagkakaisa sa iglesia. Ginoon, sa atin pong topic na pagtataguyod ng pananampalatayang may bunga. So ang layunin po ng ating pag-aaralan ngayon or purpose, yan English, no? Pamuhay na nagbubunga sa paglilingkod at pag-ibig. Yan po yung purpose natin sa araw na ito. 3, mga kapatid, na ang pamagat, ang puso ng isang lingkod o ang puso ng isang leader. Yan mga kapatid, na matatagpuan sa Mateo chapter 23 verse 1. Ang sabi po ng ating tatalakayin ngayon ay chapter 23 verse 11. Verse 11 mga kapatid. Mateo chapter 23 verse 11. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod sa inyo. Amen. So, nabasa na po ng ating kapatid na Mr. Popcorn sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi dito, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Ayan, medyo pagalan po natin. Pinuno. Purihin po ang Diyos sa iyong buhay, Sis Cherry, at salamat po sa buhay ng bawat isa. Tayo na po ay dadako sa salita ng ating Panginoon, ating pagbubulaya na matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi po dito, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So ito po sa ating lesson 7 sa Joshua chapter 1 verse 9 at ito po yung pinamagatang pamumuno sa panahon ng pagsubok. Basahin po natin ulit, sabi sa verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ganun dito lang ako tumayo kasi sarado pa yung gate namin. Ayan, so medyo maaga na. At dito lang ako nag-share. But thanks God. Tapos na rin. Tagpuan o ang ating teksto ay matatagpuan sa Kawikaan chapter 27 verse 17. Sabi po dito, bakal ang nagpapatilin sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Di kaya basahin natin sa ibang version, kung paanong ang bakal ay nagpapatalas ng kapwa bakal, gayon ang tao ay nagpapatalas ng mukha ng kanyang kaibigan. So mga kapatid, ang atin pong pagbulayan ngayon ay pamumuhay na may pananagutan, accountability. Sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So ito po ay ang gantimpala ng matapat na lingkod.
Ito na po yung pinaka-last lesson natin sa ating SOL, School of Leaders, School of Leadership training po natin. At mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ngayon, sa last lesson natin, ang buhay Kristiyano ay hindi isang maikling proyekto, kundi isang habang buhay na pagtatalaga sa katapatan natin sa Diyos. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Thank you, Teacher Ruby. God bless you.